Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, hindi lang sa eternal punishment, kundi sa mga unnecessary and needless punishment dito sa ating buhay ngayon. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, among the series that we will begin, the great teachings of Jesus, be free from needless religious regulations. Lumaya sa mga hindi naman kailangan na mga kung ano-anong mga regulasyones na nagpapahirap sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo nagpapalaya. Salamat sa binibigay niyong pribilehyo na maunawaan ang inyong salita. Father, right now we ask for wisdom that we may understand the depth of the teachings of your Son, Jesus, the deeper meaning of His ministry, at nawa ito'y magbunga sa amin ng kapayapaan, kalayaan, at lalo ng paglapit at pag-ibig sa inyo. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo kami, hugasan, at paging dapatin ngayon na tumanggap ng pagtuturo, pagpapaliwanag, pagtutuwid, at pagpapagaling. We ask you, Father, to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. The Lord Jesus has very few great teachings. Kuminsan yun ay natatakpan ng mga ginawa niya ng mga very useful, very friendly, very kind, pero hindi main teachings. At madalas tinatakpan pa natin ang teachings ng iba at ng mga regulasyon na ginawa ng tao ang mahalagang katuruan ng Panginoon. Sa ngayon, tutunghayan natin ang isa sa mga pinakamahalagang katuruan ng Panginoon na sinasabi sa Galatians 5:1. Christ has set us free. This means that we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. To appreciate this in other versions, we read from the Contemporary English Version. Let us now read from the New International Version. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. And from the New Revised Standard Version, for freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Imperative, command, napakalinaw. Sabi, kaya si Jesus ay pumarito ay upang tayo palayain, kaya manindigan kayo. At huwag na kayong pumayag pang muli na maalipin. Maalipin ng ano? Maalipin ng oppression of the law from which Jesus set His people free. Jesus came to give freedom from the law. It does not mean that we can now be lawless, but Jesus has written in our hearts an inner law that is supreme to all of law, the laws, and it is the law of love. And if you are loving, you will practice self-control. No other people have to control you. If we are submitted to the Spirit of the Spirit of the Lord sets us free, enlightens us kung ano ang dapat at hindi naman dapat na sundin, at mula doon nagmumula ang ating kapangyarihang maging mabuti, mabait, at malinis sa ating pamumuhay. Pero hindi kailangan ito ipilit ng outside forces. If Jesus came to set God's people free, then there's a precondition. And that is, people were not free. Kung dumating ang Panginoon para palayain ang mga anak ng Diyos, ibig sabihin, hindi pala malaya. Sa kabila ng sobrang religiosity ng Israel at ng iba pang mga kultura, sa kabila ng paggugol ng napakaraming oras at lakas sa relihiyon, hindi pala malaya ang mga tao. Kinailangan pa na pumarito si Jesus, ialay ang kanyang buhay at ituro ang daan tungo sa kalayaan. At ano ang hindi nagpapalaya o ano ang gumagapos? Ano ang umaalipin sa mga tao? Not political oppression, not economic oppression, it is religious oppression. People are enslaved by blind and blinding religiosity. And because this is in the name of religion and therefore in the name of God, many people don't notice that it becomes oppressive.
Maraming pagpapahirap sa tao ang ginagawa sa ngalan ng Diyos, hindi tuloy nakahalata. Dahil pag Diyos na ang nakasangkot, ang mga tao handang-handa ng sumunod, handang-handang magtiis, handang-handang magdusa, pero galing nga ba sa Diyos yon? O doon tayo pinapalaya ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus? Kasi kung talagang malaya na ang tao, there would have been no reason for Jesus to come. So, kung nagpapalaya si Jesus, ibig sabihin hindi malaya ang mga tao sa kabila ng sobra-sobra nilang relihiyon. Yan ang labis na ikinulungkot ni Jesus. Luke 19:41-42. When Jesus came closer and could see Jerusalem, he cried and said, "It's too bad that today your people don't know what will bring them peace. Now, it is hidden from them." Sa pagkakita ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem na nasa ibabaw ng bundok, na isang ahot mo ng burol, papunta doon ay biglang makikita mong nandun yung lungsod sa ibabaw ng bundok, napaluha siya sa awa sa mga tao. Jerusalem, kakakawaan mo? Sobrang religious? Ipinagmamalaki na sila ang pinili, hinirang ng Diyos? Napakaraming mga sinusunod na alituntunin, 10 commandments, 613 other commandments called mitzvots, traditions, dietary, ceremonial purification laws, lahat na nasa kanila. And yet sabi ni Lord, nakakaawa kayo dahil bulag kayo. Hindi nyo alam, hindi nyo nakikita, hindi nyo nauunawa kung ano magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Despite Jerusalem's obsessive religiosity, the people were ignorant of what would bring them peace. What would bring them inner peace. And this, sadly, still happens today. Despite religiosity, sa katunayan, mas maraming relihiyoso ang merong psychiatric problems. Mas maraming relihiyoso ang conflicted inside of them. Haunted by guilt and making everyone else feel guilty to get even. Mas maraming conflicted, cruel, unkind people who are religious. In fact, huwag na tayong lumayo, maraming religious wars. Dahil iniisip ng mga tao, pag sa ngalan ng Diyos, pwede na silang pumatay ng hindi katulad nila ng paniniwala. Kaya malupit ang mga mananampalataya sa mga ibang mananampalataya at sumusunod sa Diyos na may kakaibang interpretation o reading. Kasi iniisip nila, pasasangalan ng katotohanan, at syempre yung katotohanan yun, yung katotohanan na version nila, pwede na sila maging malupit. Napakaraming pagkakaligaw, pagkakalito ang mga relihiyoso kesa sa mga hindi relihiyoso. Kaya mas dapat pag-ingatan. Sa mga Sadducees, na sari-saring issue ang pinapalabas, sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 22:29, Jesus answered, "You are completely wrong. You don't know what the scriptures teach, and you don't know anything about the power of God." Sinong kausap niya? Religious leaders. Alam ng mga religious leaders yung verse, pero baluktot ang reading, interpretation at application. Sa ulado ang bawat salita na nakaukit sa Biblia, pero ano't ang nagiging bunga ng kanilang pagtuturo ay lalong nahihirapan ang mga tao, lalong nalilito, lalong naaalipin. Sabi ni Jesus, wala kayong kamuang-muang sa kahulugan ng scriptures. Because of ignorance of what God wants for them, people are unable to enjoy a life of freedom, a life of peace, which is the will of Jesus for people. And ironically, the major agent, the perpetrator, institutionalizer, promoter, and even glamorizer of ignorance and lifelessness is blind and blinding religious teaching.
Yan ang mas nagpapauso, nagpapatatag, nagdidiin, at kuminsan ay nagpapamukhang kaakit-akit sa kamangmangan, sa kawalan ng buhay. Isang bulag at mapangbulag na relihiyosong katuruan. Kaya mas dapat pag-ingatan ng religious kaysa secular. Kasi pag secular, maingat ka na, baka mali. Pero pag religious, nagiging very trusting ka agad. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga Pharisees? Yung mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng Scripture, may sarili-sariling lifestyle, mahihigpit na mga pamuntayan sa buhay, mga tamang kasuotan, tamang kilos. Anong sabi niya sa Matthew 23:24? You blind leaders, you strain out a small fly, but swallow a camel. Mga bulag kayo, sa pagbubulag-bulagan at paglilinis-linisan ninyo, hindi nyo malulun-lulun ang maliit na kulisap, pero yung mga kamelyo, buong-buo nyong nalululun. Anong ibig sabihin ng Panginoon? These religious leaders were majors of minors. Pinapalaki ang maliit, pinapahirap ang madali, pinapasikip ang maluwag na daan patungo sa langit. Pinapahirapan, inaalipin ang mga relihiyosong nakikinig sa kanila. Kaya naman ang number 1 nagalit sa Panginoong Hesus, yung religious institution Yun nga ang mga nagpapatay sa Kanya Kasi nabubunyag ang pangaalipin nila sa isip ng mga tao dahil pinakikinabangan nila para sa sarili nilang ganansya. In fact, some teachers who appear and package themselves as righteous could actually be agents of oppression. Baka sila ay mga kampo ng pagpapahirap sa tao. Kaya titingnan mo, ano ang epekto sa akin ng turo ni ganon? Anong epekto sa akin sa pagiging member ko ng ganitong kongregasyon? Anong epekto ko sa pagsunod sa ganong mga doktrina? Lumalaya ba ako o lalong nakukulong? Sumisikip ba lalo ang dibdib ko o lumuluwag? Natatanggap ba ako o lalong tinatanggihan? Nare-relax ba ako o lalong napapagod na stress sa pagpapa-impress? Ano ang effect sa akin? Because Jesus says, you will know them by their fruits. Ano ang bunga sa iyo ng pagtuturo ng mga religious teachers? At sabi ni Pablo tungkol sa mga ganitong uri ng mga teachers, 2 Corinthians 11:13 to 14, anyway, they are no more than false apostles and dishonest workers. They only pretend to be apostles of Christ. And it is no wonder. Even Satan tries to make himself look like an angel of light. Sa inyo marami sa mga yan, akala mo ay mga alagad ng Diyos. Huwag kayong padaya. Mukha silang maka-Diyos. Ang kanilang kasuotan, ang kanilang lengguwahe, kanilang mga kilos, mukhang banal, pero ganyan din si Satanas, sabi niya. Nagpapanggap na mabuti para makapandaya. Alam nga namang ilabas niya ang kanyang pangil, ilabas niya ang kanyang tunay na likas na kasamaan, edi sinong susunod? Walang makikinig. Kasabi, ang pag-ingatan ninyo ay yung mukhang banal. Dahil yan ang ginagawang pandaraya. Ngayon, hindi naman lahat ng mukhang banal, fake. Meron namang totoo. Pero mas pag-ingatan yung mukhang banal kasi yung mukhang hindi. Kasi yung mukhang hindi, at least walang pagpapanggap. Therefore, walang intensyong mandaya. Pero yung akala mo, hindi makabasag pinggan. Yung kaya banabanayat magsalita. Yan ang mas pag-ingatan kasi pag yan ang tumuklaw, mas mapanganib ang kanyang lason. Luke 6:39. Jesus also used some sayings as he spoke to the people. He said, can one blind person lead another blind person? Won't they both fall into a ditch? Pwede bang akayin ng bulag ang isang kapwa niya bulag? Pareho lang silang mabubulid, mahuhulog sa kanal. At ang tinutukoy niya dito ay yung mga nagdudunong-dunungan, nagrurunong-runungan, naglilider-lideran.
sabi ko, mapapahamak lang ang susunod sa kanila. Jesus was referring to blind teachers. And blind teachers, of course, produce blind, lifeless, and damaged people. Pag napasunod ka sa bulag o nagbubulag-bulagan, pag napasunod ka sa isang akala niya tama siya pero mali pala, mapapahama ka. Kawawa ang mga taong kaya dali-daling akayin ng kung ano-anong mga religious beliefs, religious ideas, at kung sino-sino mga religious personalities dahil hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Kaya ang tao dapat masuri, mapanuri. At sino ang pamantayan sa pagsuri ng mga panurnuro, pagtuturo at katuruan at naging mga guro? Si Jesus. Jesus is the Son of God. Jesus is the perfect one. In Jesus, the fullness of the deity lived in bodily form. And the Father in heaven says, "This is my Son, in whom I am well pleased. Obey Him." So kung meron tayong dapat sundin at sundan, si Jesus, walang iba. Susunod ka lang sa mga disipulo, susunod ka lang sa mga propeta, susunod ka lang sa mga religious leaders, susunod ka sa mga teachers, habang sumusunod sila kay Jesus. Pero oras na lumihisa sila ng landas at iba na ang sinusunod nila, katuruan na halimbawa ng kanilang kongregasyon, distinctives na nila, mga inimbento na nila mga doktrina, mga policies, mga batas, pag hindi na yun sumusunod sa pag-ibig ni Jesus, sa diwa ng kanyang pagpapatawad, pagmamahal, dapat di ka na sumunod. Kasi, sabi niya, ako ang tunay na pastol. Yung mga fake na pastol, pag sinundan nyo yan, dadalhin lang kayo sa katayan. Kaya dapat laging sinusuri saan ako dinadala ng aking guro. In this light, Jesus comes to save people from darkness, from lifelessness. Kaya sabi niya, I am the light because people were in the dark. And the teachers in his time were in the dark. Sabi niya, I am life because people did not have life. Jesus comes to save people from needless suffering. Kaya sabi niya, come to me and I'll give you rest. And Jesus comes to save people from insatiable thirst. Walang kapatirang uhaw. Kaya sabi niya, I am the living water. The way that brings us to God's love, to God's peace, to God's forgiveness. All other ways are dangerous. Jesus comes to save people from oppressive religiosity. Kaya hindi naman katakataka, ang pinakamadalas niyang makabangga ay ang mga religious leaders. Paano pinapalaya ni Jesus yung mga tao sa sobrang control ng temple? Bawat bahagi ng kanilang buhay controlled. Pinapalaya ni Jesus, nakakaramdam ng ginhawa, nakakaramdam ng pahinga. So kay Jesus na sumusunod, nagseselos ngayon yung mga religious leaders. Kasi nawawala sila ng tagahanga at tagasunod. Jesus teaches people to be free from needless religious regulation. I tell you for certain that anyone who sins is a slave of sin. And slaves don't stay in the family forever, though the son will always remain in the family. If the son gives you freedom, you are free. Isang napakalalim na palitan ng mga ideya. Sabi ni Lord, kung kayo'y patuloy na susunod sa akin, doon nyo palang mauunawa na tama ang sinasabi ko sa inyo. Doon nyo palang malalamang ako ang katotohanan. At pagkatapos niyan, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo. Sabi naman ng mayayabang ng mga Israelites, bakit naman natin kailangan palayain? Mga anak kami ni Abraham, hindi kami kailanman naging alipin ng sino man. Of course, hindi naman totoo yun dahil ang dami naman ng alipin sa kanila ibang lahi. But if they meant religiously or spiritually speaking, sabi ni Lord, akala nyo lang hindi kayo alipin.
Pagka kayo ay under the law, at nilabag nyo ang law, sinner na kayo. Pag sinner na kayo, condemned na kayo. Pag condemned kayo, alipin kayo. Eh, di ba ang dami nyong laws? Sabi ni Lord. Di ba pagkarami-raming laws, nasusunod nyo ba lahat? Of course not. If you break one of the laws, you break all. Therefore, you are all sinners. And because you submit to this set of laws that you cannot obey, your submission to it and recognition of it makes you sinners. And if you are sinners, you are slaves. Sabi niya, ako ang magpapalaya sa inyo. Paano nagpapalaya si Jesus? Di ba isang law lang ibinigay niya? Love God and love one another. Tinanong siya, teacher, which is the greatest of all the commandments of our nation? Sabi niya, love God, love your fellow men. All the laws, all the prophets are premised, hinged, and aimed at this. Bawalan nyo na kami magka-joke. Kasi nga naman, nagkakaroon na naman ng bagong law pag naging Christian ka. Pag sumabit ka sa isang law, sa isang system, mananagot ka doon. Kung ayaw mo managot, wag ka sumali. Diba? Kaya sinasabi ni Lord dito, kung ayaw nyong managot sa 613 misvots, sa 10 commandments, sa kutakot-takot na law ng ating lahi, huwag kayong mag-submit. Mag-submit kayo sa aking law na binibigay, the law of love. That's why the temple killed him. Naiintindihan ba natin yon? We worry. At siguro marami na agad nag-iisip sa inyo, hindi maraming aabuso pag walang ganon. Yun agad ang worry natin dahil gusto natin maging pulis. Wala tayong tiwala sa pwedeng gawin ng Holy Spirit sa kalooban ng isang tao. Wala tayong tiwala sa Kanya. So, sasabihin natin, alam mo, pinatawad ka na ni Jesus sa lahat ng mga kasalanan mo. Wala nang law. So, free ka na, save ka na. Wow, hallelujah. O ngayong Christian ka na. Eto na ang listahan ng mga bagong laws. E di binalik mo lang sa dati. May bago na namang oppression. O Christian ka na, huwag ka na mag-pants dahil babae ka. O Christian ka na, lalaki ka, huwag ka maghikaw. O Christian ka na, dapat ang baptism mo ganito, hindi ganon. O Christian ka na, dapat huwag ka nang kakain ng ganito. Huwag ka nang pupunta sa mga lamay ng mga patay. Huwag ka nga atin ng kasalan ng mga pinsan mo pagka sa ibang simbahan. Dumami lalo yung law actually. Hindi natin napapansin because the law is given in the name of Jesus. Ang tanong, si Jesus nga ba nagbibigay nun o yun lang kongregasyon? Kaya maraming mga nagiging born again Christian, lalong humirap ang buhay. Kasi mas dumami kayo ng amo. Dati ang religion mo, gano'n, ang amo nyo lang, yung pinaka-leader nyo. Ngayon, bawat sister, bawat brother. Sabi nyo, open rebuke is better than secret love. So everybody's rebuking you from everywhere. And what happens when you're not able to live a perfect life? You pretend to be perfect. You hide your wounds, you hide your sins, you become a hypocrite. Kaya sabi ni Lord, you hypocrites. Puro kayo pagpapanggap. Eh bakit naman kayo napupuwera sa magpanggap? Eh kasi niyakap nyo yung law na hindi nyo naman kaya sundin. Then you all pretend na nasusunod nyo yon para hindi kayo matiwalag. Ang bunga sa kalooban, guilt. Walang peace. Sabi ni Lord, I give you peace. I give you peace that the world does not give. Paano ka magkakaroon ng ganong peace? Pagka alam mong Jesus rewrote all the laws, accepts you perfectly for who you are, as you are, and loves you anyway. Tapos, diba? Sabihin pa ng iba, save ka na. Dapat huwag kang magkasala kasi matatanggal uli ang salvation mo. Another law. Another pahirap ng loob. Another panakot. So tell me, how can you have peace? Kung tuwing nagkakasala ka, natatanggal ang salvation mo. Peace ba yun? It is inconsistent with the peace teaching of Jesus. With the love and forgiveness teaching of Jesus. So you better recognize all the doctrines in your minds kung alin doon ang dapat bitawan mo na dahil hindi naman pinapahawakan sa iyo ni Jesus. Those who submit to the law will be measured in accordance with that law. So what law would you like in your life? What law will you submit to? The law of the Pharisees? The law of the Sadducees? The law of legalistic, formalistic congregations? Or the law of Jesus?
Sabi niya, if the Son sets you free, you are free indeed. Sumali ka, di sakop ka tuloy. Kung hindi ka sumali, di hindi ka sakop. So, ba't ka sumasali? Sasakop sa'yo. Yan ang dapat unawain ng mga tao. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ano bang ibig sabihin ng under grace? You are loved, not because you deserve it, but because God is loving. You are forgiven, not because you paid, but because God is gracious. That whatever blessing you get is not what you deserve, it's just what God wants to give you. So, napapahinga ka, hindi ka laging performance level. Hindi ka laging trying hard to be perfect when you are not. Natatanggap mong tanggapin, natututunan mong tanggapin ang iyong sarili, tulad ng pagtanggap sa iyo ni Jesus, at matutunan mong tanggapin ang iba, tulad ng pagtanggap sa kanila ni Jesus. Kasi habang hindi ka pa tumatanggap sa iba ng walang patakaran, may mga patakaran ka pa, may mga regulasyones ka, hindi pa yan ang love of Jesus. Because the love of Jesus loves you as you are, for who you are, and will never let go of you. And God will never leave you, nor forsake you. Doon ka lang magkakaroon ng kapayapaan. Doon ka lang lalaya. No longer under the law. Therefore, not in sin. Kung may nakalagay, halimbawa dyan, no parking, nag-park ka, eh di may kasalanan ka. Eh ngayon, nag-park ka, pero tinanggal na ni Jesus yung no parking sign, eh di wala kang kasalanan. Kasi tinanggal niya. Kailan natin maiintindihan na tinanggal niya ang talab ng law, pinalitan niya ng talab ng kanyang law of love. When will we relax? Relax about ourselves and relax about others, and just be thankful to God and love others. Ito yung usual occurrence. Ganito ang kadalasan na nangyayari sa mga religious activities. Sasabihin mo sa tao, accept Jesus to be saved from the law. Check. Accept Jesus from the law of punishment. Check. Accept Jesus to be saved from guilt. Check. At ngayong born again ka na, now, here are the new laws added to the old ones. Na-chinek natin kanina pero ibinabalik mo rin pala lahat unti-unti. At pagkatapos, here are new loads to carry. So lalong dumami. Lalong humirap. Lalong sumikip ang dibdib. Sasabihin pa sa inyo ng iba, oo, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan, pero ngayong saved ka na, heto naman ang mga dapat mong gawin to continue to deserve your forgiven state. Oras na binigyan ka na ngayon ng mga ganong kondisyon, meron na yung built-in failure because you cannot obey all of them. Magkakaroon na yun ngayon ng shortcomings na naman. At guilt ulit ang ending. So ang saya-saya mo na born again Christian ka, pinatawad ka ni Jesus sa iyong mga kasalanan, pero bibigyan ka ngayon ng church sa mga bagong rules. Pag hindi ka patapos ng college, hindi ka pwede magka-boyfriend, saan kaya galing yung rule na yun? No? Pagka nasa choir ka, dapat perfect ang life mo, wala kang kasalanan, kasi nakikita ka ng public, saan naman kaya galing yung rule na yun? Pag tumutugtog ka sa band ng church, pag lalaki ka, dapat very short hair. Saan galing? O babae ka, dapat lagi ka lang nakapalda. Saan na naman galing yan? Etc., etc., etc. Dumami. Dumami ngayon na nagkocontrol sa'yo. Pag nagkasala ka, itatawag ka ng meeting, lilitisin ka. Saan galing ang basis na dapat mong litisin ang iyong kapwa? Samantalang sabi ni Lord, judge no one. And yet, yan ang ginagawa ng mga Kristiyano agad, judge others. Tapos ititiwalag ka pagka may mga ginagawa kang hindi tama. Lalo leader ka, lalo worker ka, moral lesson, huwag ka mag-leader, huwag ka mag-worker nang hindi ka paginitan.
Tama ba yun? So nakikita natin, marami na naman bagong laws na ibibigay sa'yo matapos sabihing malaya ka na. Misguided religion makes life more difficult, more tiring. Luke 11:46. Jesus replied, "And you experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sabi niya, lagot kayo, kawawa kayo, mga eksperto sa mga verses, sa mga laws. Tinatambakan nyo lang ng mapahirap ang mga tao, tapos hindi nyo naman tinutulungan. Ang relihiyon nyo ay pabigat sa buhay. Dumami ang amo. Dumami ang mga regulasyones. And it is a thankless job or ministry because after 20, 30 years of faithful work, subukan mong madapa, lalapain ka ng kapatiran. Ang una magchichismis sa'yo, ang una magja-judge sa'yo, sisipa sa'yo yung mga kapatiran na pinaglingkuran mo. Yun kaya talaga ang gusto ni Jesus? O bumalik uli yung mga Pharisees, kaya may modern day Pharisees. Nandiyan na naman yung mga Sadducees, kaya may mga church bullies. Walang ginagawa kundi, sister, ba't ganyan damit mo? Sister, bakit ganyan ka? Hoy, bakit nag-party ka? Evil yan. Dapat tayo ang lahat ng mga kwan mo sa ministry lang. Party, evil of the world. Mga ganyan, dumami. Teka, ikaw ba namatay para sa akin sa krus? Hindi, pues umalis ka sa harap ko, ha? Hindi naman pala ikaw savior ko, ba't ikaw umuusig-usig ngayon? Parang dumami ang amo ko mula nung sumali ako sa church na to, ha? Diba? Although, of course, we should be kind to one another. We should be considerate of each other, consider other people, but you are free, really. Huwag nating maliitin na magagawa ng Holy Spirit to convict us on what we should do. Hindi tayo ang dapat magdikta sa mga tao kung anong dapat nila isuot, gawin. Para namang walang Holy Spirit. Parang walang Diyos, ikaw magdiyos-diyosan. Matthew 23:13, "You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble." Jesus speaking here. You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves, and you keep others from going in. So niya, lagot kayo, ha? Kayong mga guro. Puro lang kayo pasikat. Pakitang tao. Hindi nyo hinahayaang makapasok ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? This is not salvation. Because the kingdom of heaven can mean salvation from eternal hell, but it can also mean being with the Father, enjoying the Father's peace, rest, enjoying bliss, happiness, contentment. This is all what the kingdom of heaven speaks about. But when you have very, very strict, legalistic leaders, you can never enter that peace. You can never enter that bliss or happiness because you will forever be condemned. Condemned by them and condemned by yourself. Sabi, kayo nga, hindi pumapasok doon eh. Wala rin kayong mga peace of mind. Troubled din kayo and divided inside of you. Kaya lahat ng bunga nyo, ganun din. Needless religious regulations make it hard for people to enjoy God's heaven, God's rest, and God's peace. And one's religious life becomes a big performance, a lie, a pretense. Kasi nga may mga bagong laws sa dagdag sa pre-existing laws. Yung dahil Christian ka na, yung ganun, lagot ka, babantayan na kita ngayon. Congregational laws, congregational distinctives, policies, mas humirap. Ang bunga laging may kulang ka, may accusation, may guilt, at may parusa. Kaya sabi ng Galatians 5:1, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Slavery to needless religious regulation. You are free in Jesus. Not licentious. This freedom is not to be used to be bad and to do wrong.
but to do good, to love and be loved, and to enjoy undeserved kindness of God. So be free. Act free. Para hindi sayang ang kamatayan ni Jesus. Namatay na nga siya para tayo palayain, tapos magpapagapos ka uli. Sayang naman. What regulations are Jesus believers free from? Mahalagang tanong. Anong mga religious regulations ang malaya na pala ang mga tunay na mananampalataya kay Jesus? Regulations that Jesus invalidated by His words or actions, for example. Lahat ng mga regulasyones na binaliwala na, pinalitan na, natakpan na, napangibabawan na ng mga salita, turo at halimbawa ni Jesus, malaya na ang mga Kristiyano mula sa mga yon. Halimbawa, the oppressive implementation of the Sabbath. Maganda mag-Sabbath, magpahinga ka talaga, pero kung may kailangan talagang gawin, may emergency, you are free to do that because Jesus showed us the example. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya itinuro ang Sabbath para ka mapahinga, hindi para magkaroon ka ng amo. Eh ngayon, kailangan kang gumawa, di gumawa ka kasi yun ang kailangan mo. Pero habang kaya mo, sumunod ka. Pero pag oppressive na ang pagsunod, you are free not to obey it. Lahat ng mga laws on foods, except kung clinically and hygienically masama sa iyo, ibang usapan. Pero dineclare ni Lord, lahat food to be spiritually clean. Meaning, hindi ka pwedeng marumi ng espiritu mo ng kahit anong pagkain. Although, pwede kang marumihan physically and clinically. So, yun na lang ang pag-ingatan mo. Ceremonial cleanliness. Ilang beses ka naguhugas ang paa, ng kamay, ng ganito. Pinalaya na tayo doon. Kaya nga yung mga disciple niya, kumain ng hindi naghugas ng kamay. They were criticized. Sabi ng mga religious leaders, bakit hinahayaan ng amo mo na kayo ay kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay? Bawal yan sa batas. So, kung ayaw mo maghugas ng kamay dahil marumi, pagkakain mo, lilinis na rin yun. Nakain mo na lahat yung dumi kasi. Di ba? Pero hindi dumama ang espiritu mo. Baka masiraan tiyan mo, physical lang. Pero walang spiritual value. Yung stoning of sinners. A woman caught in adultery must be stoned to death. But Jesus did not allow that. And yet, ang dami pa rin nating binabato ngayon. Halika, mag-pray tayo. Pag-chismisan natin, ipag-pray pala natin na isang sister. Tapos babatuhin nyo ng chismis at usapan. Nang babato pa tayo ngayon, di ba? Pastor, yung pong isa sa mga choir natin, kalo niya lang, tanggalin nyo. Ba't mo siya binabato? Wala ka bang kasalanan? Meron po. Pues, huwag mo siyang pakialaman. Ang buhay mo at tupagin mo, ha? Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba. Buti nga, naglilingkod. Di po ba ang naglilingkod malinis? Di walang natira, pati ako, nawala dito. Sino bang malinis dito? Pwede ka lang maglinis-linisan, pero alam natin, di totoo. Pwede kang malinis ng 1 minute, 1 hour, pero pwede ba 24 hours, 7 days a week, 24/7? Come on. You have to be pretentious and a big liar to say you are godly all the time. So bakit mo ngayon tatanggalin yung hindi ungodly? Kasi po, diba, baka siya tularan. Sino naman sabing tutularan mo ang nangangalo niya na sa choir? Kailan pa tayo nagtira ng ganung lesson? Wala namang ganung lesson, ini-invento mo lang para mo siya matanggal, diba? Kung tatanggalin mo lahat ng may kasalanan, walang matitira. Because the church is a hospital, everybody is sick. Ibang-iba lang. At ibang-ibang araw ng lakas. Malakas ako ngayon, tutulungan kita. Bukas ako may sakit, alagaan mo ako. Pero kung palalayasin mo lahat ng may sakit, di wala natira. Hindi naman display window ng department store ang church sa puro yung magaganda lang inilalabas. As is, what is. Kaya dapat nga maraming sabitan sa labas ng pinto ng church. Pagpapasok ka na, hubarin mo na yung maskara mo, sabit mo doon. You don't need to pretend if the church is loving. Hindi tolerant, hindi nagpo-promote ng mali at hindi nangungonsinte. Pero hindi rin nang judge. You love those that need love. You guide those that ask for guidance. You don't give unsolicited advice and abuse. The wrongly used verse na open rebuke is better than secret love. Napaka-wrong ng use. Ginagawang lisensya para maging modern day Pharisee. Yung church should be a sanctuary, a hiding place, a restful place. And it can happen only
if we give unconditional love to one another. To recognize that people go to church because they have illnesses and sicknesses that they want the Lord to heal. Hindi yung nasa gate ka, o ikaw, may sakit ka, hindi ka pwede dito. May kasalanan ka, hindi ka pwede dito. Sino lang ang pwede? The true believers of Jesus are free from regulations that Jesus de-emphasized by not stressing, repeating, or even mentioning them. Yung iba sabi na, bakit po marami mga katuroan sa Old Testament hindi inulit ni Jesus na ipagbawal? Hindi na pala inulit. Gusto mo ulitin natin? Hindi na nga niya inulit. Di ba? Bakit papakialaman mo pa siya? At ngayon gusto pang ulitin dahil meron kang gustong usigin. Dahil may gusto kang i-oppress. O gusto mo na naman magpenitensya, hatawin ang sarili mo, pahirapan. Pinalaya ka na nga eh. Hindi na nga inungkat. Uungkatin mo pa. Kung talagang mahalaga yan, uungkatin niya ni Lord. At ang lagi niyang inuungkat-ungkat is against hypocrisy. Is against unloving ways. Lagi niyang inuungkat, help the poor, help the needy, forgive the sinner. Sabi ni Peter, 3 times po ba o 4 times? Sabi ni Lord, no, 70 times 7. Not even 7 times. Yun ang inuulit-ulit niya, forgive, love, rest, relax, have peace. Hindi niyo kahit kailan tinuruan niyo kanyang mga disciples na maghanap kayo ng mga kasalanan, ilagay niyo sa bulletin board ang pangalan nila. Kahit kailan, hindi niya tinuro yun. Hindi niya sasabing, tayo lang ang tama, kayo lang dapat ang tama. Kaya mga disciples niya, sabi, Lord, meron doon nagpapalaya sa masasamang espiritu sa pangalan niyo, pero hindi po member ng ating kongregasyon, sinaway namin. Sabi, Lord, bakit niyo sinaway? Whoever is not against you is for you. Yung mga naniniwalang, di po ba, Lord, tayo lang ang grupo, tayo lang ang tama, tayo lang ang exclusive. Sabi niya, I have sheep that are not of this fold. They must be brought in also. So, hindi siya exclusive. Hindi siya nagsasabing, ito lang, tayo lang ang tama, kayo lang ang hinirang. Walang ganon. In fact, sabi na nga sa Bible, to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to be children of God. To all. It's to whom it may concern. Anyone who calls upon the name of the Lord will be saved. For God so loved the world that whoever believes in it, that He sent His only Son, that whoever believes in Him, whoever, it's for all. Walang exclusive. Be careful with people that say, kami lang ang tama, ang Bible version lang namin ang tama, ang reading lang namin ang tama. Madalas, yun ang hindi kapanipaniwala. Ibig mo sabihin, nilikha ng Diyos lahat ng tao? Check. Mahal ng Diyos lahat ng tao? Check. Pero sila lang ang ililigtas, yung iba condemn. Oh, come on. Kaduda-duda na yan. Hindi na yan consistent with the love of God. God gives everyone equal chances. So, the believer is free from regulations that break and oppose the spirit of Jesus' major teachings on love. Pagka, ano pong regulasyon yan? Hindi na yan loving, di ba? Ipahiya natin itong isang sinner. Ibisto natin siya. Loving po ba yan? Gusto nyo bang gawin niya ng mga tao kung sarili nyong anak ang nagkasala? Regulations that oppose Jesus' teaching on forgiveness, on freedom, on rest, and peace. Alam mo yung mga suspect regulations. Pag humaharang, kumokontra sa turo ni Jesus. Jesus is the Son of God. Jesus is our Savior. Jesus is the one who died on the cross and lived again. His teaching must be above the teaching of anyone else. In the Old Testament, in the New Testament, in the church today, Jesus must be supreme. Jesus is Lord over all. That in the name of Jesus, every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kailan pa susundin ng Christian Church si Christ? You know, Christianity must be re-Christianized. The church has to be reformed. Dahil nawalay na nang nawalay ang church kay Jesus at kung sino-sinong mga amo at mga tinig ang sinundan. Hindi tuloy loving. Hindi tuloy caring. So be free from needless guilt.
Review what makes you feel guilty through the lenses and filters of Jesus. I don't know if you can imagine what kind of questions I receive sa Facebook. Puro lahat, masama po ba ito? Masama po ba yun? Masama po ba ito? Masama, puro masama. Kasi na itinatanim sa utak nila ng church, masama lahat yan. That's why it is a life of trouble, not of peace. A life of guilt, not of peace. Dapat si Jesus sundin natin. Kaya nga siya Savior. Kaya siya ang pumasan sa krus para di natin pasanin. Kaya siya ang namatay sa krus para hindi tayo patayin. Pero bakit patuloy pa rin tayo nagbubuhat ng mga krus na hindi naman niya ipinapabuhat? At patuloy tayo nagpapataw ng krus sa iba para buhatin din nila. Be free in the Lord. Then, set other people free. Don't play police. Don't play judge. You are just another fellow sinner forgiven by the grace of God, so you have no right to be a judge of another. Let other people be free. Trust the person, that person in his goodness, in his heart, will obey the Lord in his time, in his way, and you don't have to be a policeman. Trust the Holy Spirit to convict people. You don't need to do the convicting. Don't play Savior. Don't play police. Jesus did not ask us to do that. Kaya ang sabi niya sa John 8:31, if you keep on obeying what I have said, you are truly my disciples. Not what other people said, but what he said. Then we will be his disciples, not the disciples of other people. Jesus teaches, be free from needless religious regulations, control, and burdens. Mga kapatid, review your values, review your conscience. Baka naman yung ikinakagilty nyo, di naman dapat. Palayain nyo rin yung mga sarili. Let us continue to improve, to be better, but trust in the love of Jesus, that no matter where we are, what state we are in, what level we are in, He loves us, He accepts us. And then let others rest and enjoy their full lives. Stop becoming a modern-day Pharisee. Stop becoming a church bully. Love as you want to be loved. Matthew 7:12, another major teaching of Jesus. Treat others as you would want them to treat you. This is what the law and the prophets are all about. Love people. And if you're going to commit a mistake, brothers and sisters, commit on the side of being like Jesus, not on the side of being like the Pharisees. Commit on the mistake on the side of being over-loving than even on over-hating. If you're going to commit a mistake on the side of being forgiving rather than unforgiving. Magkamali man tayo sa pagiging mabuti, magiging mapagbigay, mapagpatawad, I don't think mapapagalitan ka ng Diyos. Na, ang bait-bait mo, gagano'y ka kaya ng Diyos? No. Because God is love. And He loves those who love. Dear God, we thank you for freedom. Habang idinadalangin namin, Lord, na hindi ito maging lisensya para gumawa ng mali, turuan niyo kami to appreciate it for what it is. That you set people free. You want us to be free. Turuan niyo kaming ma-process ito, matanggal yung mga needless guilt in our minds, to appreciate your grace, your freedom, and to extend the same grace and freedom and love to our fellow men. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid ang pang-araw-araw na kahulugan dito sa ating buhay, dahil sa araw-araw na pamumuhayan tumatalab kung ikay magiging malaya o nakatali pa rin. If you're going to be continuously slaved by the law or freed by the love of Jesus, Lord, teach us. Teach us to appreciate you and your love.